Good morning mga tropa. So, meron tayo naging problema ngayon nasira sigli. Ngayon, samahan nyo ako. Papaayos natin to. Samahan nyo. Papaayos natin yung ating Toyota GLI Big Body. Ayan mga tropa, sigli. Ayan, pakilala ko yung sigli. Ang ating Toyota GLI, no? So kagabi, galing kaming Silang. Okay naman siya nung papunta. So nung papauwi na medyo ginabi. Medyo umangat ang temperature niya. So naka-monitor naman tayo sa temperature niya palagi pag nagmamaneho. So napansin ko nung umangat, medyo tinabi ko naman, hindi naman siya umabot dun sa punto na sagadang init niya na overheat. So itinabi ko sa safe na lugar, no. Upon checking, tumabi ako sa may gasolinahan, pinatay ko yung makina. So upon checking, chinek ko yung kanyang radiator, pumilik, wala naman. So nakita ko yung kanyang radiator pan, no. Ayan. So mapapansin nyo yung radiator pan nya nagana naman, kaso hindi na siya nakakabit doon sa shroud nya. So ayan. So kung makikita nyo mga tropa, iyan is hindi yan yung original na pan nung Toyota GLI. So ito yung tinatawag na 10 blades ba to? Oo, ayan, 10 blades. 10 blades na to. So ayan mga tropa, makita nyo tanggal yung kanyang So pero ayan mga tropa, natanggal lang pero nagana naman yung blade nya. So hindi ito yung as I said, hindi ito yung original pan nya. So converted siya. Yung panang madalang taas malaki, yung original ng GLI. So nagana naman siya. Ang bala ko sana is papalitan na lang ng pan GLI na bago. So ayan. So bago naman nag-ikot muna ako, tanong-tanong sa mga auto supplies. So may nakita naman ako sa JTU. So may picture pinakita ko sa kanila. So ang suggest nila sa akin, ito na rin ang gagamitin, no? Itong 10 blades na to. So ang gagawin, tatanggalin tong shroud. Syempre malayo siya. So pag malayo yung niya sa radiator, medyo mahina yung hangin niya, no? So ang gagawin nila, suggest nila, lalagyan ng panibagong bracket. Ito na rin ang gagamitin. So pag ito ang ginamit, so sinagana naman, medyo makaka-save tayo ng konti, no, na pera. Ayan. Since hindi naman siya sira. Tsaka ayan nga, sayang naman, yun nga, malalaki lang ang gastos. Since maganda naman tong mga performance daw nitong, okay naman daw tong 10 blades na to. Ayan, mga tropa. So doon tayo ngayon pupunta. So tsaka syempre pagka kaya tayo nag-decide na papagawa na lang natin, tanso nga guys yung ating radiator. So pagka nilagyan mo ng bracket yan, kailangan mo yan, igagas weld mo yan dito, tatansoyan yan. So magagawa ng panibagong mounting bracket, no? So ipapabricate yan. So natin yan, wala tayong tools, kaya hindi natin may DIY yan, no? Kaya mga tropa, samahan nyo ako ngayon at tayo magpapagawa. Kaya mga guys, on the way na tayo. Since nagana naman yung pan natin, dinikit-dikit na lang natin ng konti. Medyo nakataw-taw nga lang siya. Dadaan-dahan natin para hindi siya gumalaw. Nakaipit siya rin sa shroud. Malapit naman dito yung shop, no? Kaya may tatakbo natin, hindi nakakatakot kapatong lang kasi siya So pagka kumaskas ng matagal yon, hindi natin iniayos. Hindi naman pwede nakapatong lang sa shroud. Pag kumaskas siya, pwedeng mabutas yung ating radiator. Nakadikit na kasi siya sa radiator. Nilapit-lapit lang natin siya. So pag malayo nga,
overheat, no? So ayan guys, medyo na-traffic pa tayo guys. Ayan guys, kita nyo naman sa video, talaga naman hindi tayo sa Paliparan Road ngayon, sa papuntang Pintong Gubat. May traffic pa. Ayan guys, sa case ko nga pala guys, naikot yung pan, no? Nagana pa rin siya, so may cooling effect pa rin siya ron sa makina, kaya nag-decide ako na itatakbo ko, no? So ngayon, kapag hindi naganapan nyo at malayo yung shop na pagawaan, huwag nyo akong gayahin, ha? Magkaiba yung senaryo natin. Sa akin, ang pan nagana, tanggal lang sa bracket, no? So nilapit ko para lumamig yung radiator. Yan. Kaya itinakbo ko yung sasakyan. Ngayon kung ang ano nyo, mayroon kayong tagas, kung may tatakbo nyo, mahina tagas, pwede para itakbo, banto-banto lang, no? Yan. Pakiramdaman nyo kung medyo may uuwi, kung iuwi nyo o dadalhin sa shop. So sa akin kasi, hindi ko may advise yung pag lalong na siya, baka buksan nyo radiator, overheat, pag kulang, tumatagas, bubuksan nyo, mainit. So maano kayo dun hindi kayo pwede magbukas ng radiator na may pressure, tatalsik sa inyo. Pwede nyo palalamigin nyo muna bago nyo bubuksan. Make sure to talagang malamig bago kayo magbukas ng radiator cap. Kung ang senaryo nyo is mga leak sa ulan, so kapag ang issue nyo naman, halimbawa yung mga modelo ng sasakyan, di belt, pwede may extra belt, palta ng belt, takbo ulit. Or sa akin kasi auxiliary pan, nagana, bracket lang, tatakbo ko. Pero pagka wala talagang pan, hindi nyo magagawa ng para na mapaano ang pan, recommend ko na pahatak nyo na lang. Kasi pag nag-overheat, malaking sakit ng ulo yun guys, malaking gastos, mabebengko ng cylinder head. Ayan. Sa akin naman hindi nainit kasi nga nakaano yung pan, nakadikit pa, nailapit ko, bracket lang problema, naikot siya, napapalamig niya pa nga. Ngalo nga lang, kung hindi ko papag-ayos, nakataw-taw lang na gano'n, yung bubutasin nun ng ano, kasi pag ganun-ganun siya, shroud, pinasok ko lang siya sa shroud, masisira ang radiator. Yun, lapit na tayo guys sa shop. So ayan guys, dito na tayo sa JTU. Ayan, chinecheck na ni Kuya. Kuya, ako yun muna. Ayan. Ati. Oh, sige. Dito nga pala tayo sa JTU Auto Supply. Auto Supply din siya sa same time. Nag-PPMS din sila. Ayan, oh, may free change oil, automatic transmission repair. Ayan. Promo pa sila. Free change oil. Ayan. Oh, kita nyo naman. Ayun si ate. Kuhay-kuhay muna ate. Ayan. Ayan, mga part nila. Nagawa rin pala sila ng aircon, no? Ayan. Ayan, mga services nila, electrical, EGR, turbo cleaning, ayan, transmission, cooling system, and steering system. Ayan. Nga pala yung shop nila, oh, maluwag sa loob, haba yan guys. So ayan, chinek na lang ating si Glee, converted, nakain lang daw si Tatang. Ayan guys, pinapasok ni Tatang yung ating kotse sa loob, so maluwag-luwag. Ayan. So ayan, suggest sa atin ni Tatang kasi nakita niya yung ating daw pan is converted. So medyo maliit daw siya, no? So, pagka tumakbo daw ng malayo, medyo possible na tumaas ang temperature. So suggest si Tatang na palitan natin ng malaki-laki. Ayan, pakikinggan natin yung suggestion ni Tatang. At si Tatang ay expert dito sa ating cooling system. Yan, nga nagawa sila ng aircon. Yan. So papalitan na ni Tatang yan. Ayan, Tatang, ang ating chief mechanic. Yan. So nga, medyo maliit nga, kasi yung original ng GLI malaki, maliit yung pinalit nila. Medyo ahon, mahihirapan ng ano natin lumamig. Yan. Ayun, umpisa na yun ni Tatang. Tingnan mo Tatang, baka may pressure. So pa, yun yung panakakabit na, kinabit ni Tatang.
So mas malaki na yung blade, so conversion na lang ulit. Ayan. Isa kasi maliit. Meron si tatang dito na itatabi na surplus na blade, convert na lang ulit namin. Ayan. So kasi problema, wala kaming ma-order, naubusan na stock ng bago. So since nagmamadali tayo, kailangan tumakbo si milakad tayo. Ayan. Convert na lang muna kami. Ay, tatang ang legendary conversion. Yeah. Guys, malakas yan. Yeah. Napakalakas ng ano niyan. Ito, testingin ni tatang yan guys, mimia. Lakas ng buga ng hangin yan. Mahangin pa yun sa mga tropa nyo. Joke lang. No. Oh. Oh. Ito po guys, nabitan ni tatang. Damdaman nyo rito, lakas ng hangin. Kuha tayo basahan. Makakita ng tropa gaano kalakas. Ito yung man tropa yan. Pero yung babagsak ko, daano na agad yung basahan. Nakagilid na agad. Dito pa lang. Nakakalsik na yung basahan. Lakas. All goods. Tropa, gawa ni tatang. Automatic yan. Automatic siya. Mas pa rin. Guys, patay mo aircon. Titignan natin kung ano. Automatic siya guys. Nag-automatic. Wala na, hindi na naikot. Serba natin yung kung yan nag-automatic. Ayan tropa, okay na si Glee. Pabayad na tayo ngayon. Automatic na siya. Ha? Oo. Ayan guys, nalabas na si Glee. Mapalit lang. Ayos kasi may gagawin pa sila. Ito, naggagawa rin sila rito under chassis. May Honda sila rito. AG. Nagawang suspension arm. Palit mga bushing. Ayan. Okay na. Ayos na. Labas na pitaka ni sir ngayon. Ma'am Chris. Tawa si ma'am eh. Labas pitaka ni sir. Ayun nga pala tropa, JTU Hot Supply. Sigli. So ayun nga mga guys, so okay na si si Glee natin, ating Toyota GLI. So pauwi na tayo ngayon. Okay naman ang temperature niya. Medyo kaliklaan ng konti dun sa hose kasi hindi masyado mahigpit. Tsaka nilagyan lang namin ng konting Betagram, okay na siya. Automatic naman. So yun ang dapat nyo i-check tropa. Tsaka yung pag nagpagawa kayo, huwag nyo muna iaalis. So yung mga kabit ng hose kailangan uminit siya. Kasi pag wala pa siyang, hindi pa siya mainit, wala pang pressure yung radiator hindi tatagas yun kung may mga leak. So pagka uminit na, mag-build up yung pressure, kung may leak saka nyo makikita. So pag itinakbo nyo agad kung kayo nagpagawa at may leak, hassle yun. Possible na mag-overheat, makuubos ang ulat, mag-overheat na naman kayo. So kapag nagpagawa ng mga cooling system, yan ay i-check mga tropa yung leak, tsaka yung pan naman titignan nyo. Minsan kasi pag nag-wiring noon, pag nagkabaliktad ng polarity, magiging patulak, pabuga ang pan.
Simula kung ito yung makina nyo sa harap, pahigop yan ha guys, pahigop, hindi pabugang ganoon, no? So tapos patatlo pa niya na checkin nyo. Kung hindi naman nakarekta ang pan nyo, hintayin yung uminit. Pagka kumalahati na yung gauge, dapat yan mag-o-open na yung ating pan. Go automatic siya dapat kapag hindi nakarekta. Sa mga hindi nakarekta yan, yung mga nakarekta pag susi mo ikot na agad yun. So yung buga naman ang titignan nyo. Ganun. So yun ang mga dapat yung tropang tandaan kung magpapagawa kayo or magagawa kayo, mag-DIY, kasi cooling system yan dapat double check nyo talaga yung mga tropa, no? So yun na lang. So medyo ang ginastos natin, gumastos tayo ng may 2,000 lang na mga konti. Yan. Reasonable price. Ayan, naka-discount naman tayo ma'am. So yun nga, dapat sana kukuha tayo ng brand new na. So may nakita naman tayo doon medyo surplus na maayos-ayos, mas malakas pa buga. So nag-ano tayo sa recommendation nila na palitan ng motor, at kasi nga ay mahina yung atin. So pang auxiliary lang daw yon. So possible pag mga ganitong traffic, so mahina yung ram air na nanggagaling dun sa kasi pag nananakbo kayo ng matulin, yung hangin sa labas papasok sa grills, parang papalamig dun sa makina. So pag mga ganitong senaryo, mga traffic, walang hangin sa labas na talagang pan lang ang gagamit, ang magdadala noon. So pag mahina yung pan, possible na umangat ang temperature unti-unti, depende sa sitwasyon. Pagka ang traffic heavy traffic talaga, kung mahina-hina talaga ang pan, so mag-aangat talaga ang temperature, no? Yan. Guys, so ngayon naman talagang napakaganda ng natin, hindi naman naangat ang temperature natin. So yun, medyo natagalan lang tayo sa pag-iintay nung mag-automatic yung pan, kasi kailangan nakakulan tayo. Matagal talaga bago uminit ang makina pag nakakulan. So pag na-reach na yung normal operating temperature, dapat gagana na yung pan natin. Since nga nakakulan, medyo doon tayo natagalan ng konti. Ayan, mga guys. So hanggang dito na lang mga guys. Sana may natutunan kayo sa ating vlog. Subscribe and like nga pala, Sir Mac Garage.